Senator Trillanes, sir, kayo pala ay ipapatawag daw na testigo dito sa impeachment trial. Ano naman ang itetestify nyo? Sasabihin nyo sa impeachment court, Senator, sir? Opo. So, ganito po. Naisama po ako sa pangalan naisama po ako ng mga prosecutors doon sa listahan ng kanilang ebidensya. At nasama din ako daw, sa mga ebidensya ay lista ng testigo ng depensa. So, testigo ng depensa, hindi prosecution, ha? Parehas. Parehas, okay. Baka ang tinatawag nila dyan, hostile witness. Siguro naman, baka sinama lang ako nung depensa na testigo nila para pakita nila siguro na hindi sila natatakot sa sasabihin ko. Pero, yung sasabihin ko naman po ay bukod sa na-mention ko na nung hearing no April 22 na ukol sa mga pera na pumasok at natanggap ng bawat pamilyang Duterte, bawat miyembro ng pamilya Duterte na galing sa illegal na droga. Ang doon po, i-discuss ko po lahat ng mga pinagkaparahan nila noong mga panahon na yon para makita na ito talaga sila salungat dun sa pinoproject at pinaniwalaan ng mga kababayan natin, itong pamilya Duterte ay involved sa illegal na droga. Nabanggit niyo sa hostile witness, Senator, sir. Ano ba ang mangyayari sa isang hostile witness? Ano po 'yan? Pag sinabing hostile, ibig sabihin nun, hindi nila necessarily magiging pabor sa kanila o magpo-provide nung alibay nila o kung ano man. Kung hindi, maghahanap sila siguro ng butas dun sa mga statement nyo, pahayag nyo. Sasabihin ko, gano'n. Baka ang sasabihin po nila dyan, primarily, lahat ng aligasyon ko ay bago pa maging Vice President si Sara. Therefore, hindi dapat hindi tanggapin dapat as evidence, sasabihin mo. As evidence. Pero ang counter-argument po dyan ay ito ay krimen na ginawa. Karumal-dumal na mga krimen. Ngayon, makakaapekto yan sa pagkatao or yung unfitness ni Sara Duterte to be in office. Kasi hindi naman gumawa ka ng krimen before ka nag-Vice President, nahugasan yun. O na-absorb ka nung naging Vice President ka. Hindi. Ngayon lang natuklasan ng mga kababayan natin. Kaya, krimen pa rin po yun. So, yun po ang argument natin. At papakita nito yung pattern of behavior na ganito na. Nagtatago ka na ng illegal na yaman noon pa. Kaya, sabihin nun, hindi katakataka na meron kang ganyan na gawain ngayon. Yun po ang established dyan. Okay.